Mommy will take a video. Oh. You say hi. Say cheese. Say cheese. Oh, oh. Wag mo lang putunin. Hi, eyes. May eyes? Wow. Say cheese. Oh, oh. Pakulit na Madam G. Ang makulit-kulit. Kulit. Oh, oh, oh. Oh! Oh! Now running. What's this? Sabado? Magaga na po. Gari ka na natin. Oh, it's Lubo. It's Robo? Kaka-charge lang, luba. What should we do? Lob. Huh? It's Lob. Ah, it's lobat? This is not lobat eh. Utensils. Take your cooking utensils. Ayo sing. Ayo sing. Ayo dance. Chicory. There's chicory. There's chicory. You see, Apa tuh? Through the years. Sing through the years. Tummy. Salamin, salamin. Go. 1, 2. Ayo sing salamin, salamin. 1, 2. Church namin, and then nayaya namin siya uli na mag-visit siya last December sa aming anniversary. Ngunit hindi ko siya umabot doon dahil nagkasakit nga siya at nakakabigla ko yung pagpano niya dahil wala siyang karanasan. Alam ko kung paano siya nakita yung mukha niya na matipuno, malakas. Nabigla ko nung kinuha siya ng Panginoon. Dumating na yung kanyang divine appointment, bagay na hindi ko maiwasan. Sa maraming paraan, naalis po tayo lahat dito sa mundo ito sa iba't ibang kaparaanan. Pero hindi maiwasan kung sadya, hindi maiwasan itong pagpano natin sa mundo dahil ang Diyos po ang nagkalaga. Ang Diyos ang nabigay. Isa din po ang kukuha sa buhay natin. So, naisip ko rin po sa isang talata, yung sinabi ni James, yung buhay ng tao parang hamog lang siya. Bakit niya sinasabi yun? Dahil po, yung perspective sa buhay na sinasabi ng Bible ay sa walang hanggan. So, pagka kinumpir po yung hamog ka mo, then ikaw buhay ng 70, 80, yung hamog mamayang gabi, tapos bukas wala na. So yung comparison po ni James ay doon sa walang hanggan. Yun ang tinuturo. Inisip-isip natin, bakit nga hindi nga gano'n? Dahil pagka tinapon mo yung isang araw sa walang hanggan, tinapon mo yung 100 years sa walang hanggan. Ulang-ulang. Parehas lang. Parang napaka-isip, di ba? So meron pong isang talata sa Bible, sinasabi itong pagpano ng dalawang tao. Maaaring makarelate po tayo ng tama. Nawa ang Diyos ay ipaunawa niya sa ating lahat ito dahil ang basa niya po ng buhay ay ang salita ng Diyos. Pero bago po kapaliwanag yun, babasahin ko muna po sa inyo, no? Nais kong basahin sa inyo yung isang talata sa Bible.
Halimbawa sa Lucas chapter 16, ganito po ang binanggit dito. Ang Panginoon po ang nagsasalita sa talatang ito. Ano po? Sino po kwento sa isang parable para sa maraming nakikinig sa panahon na yun at para din po sa maraming tao na makakarinig sa kanyang salita sa panahon ito at meron pong panahon na darating pa. Sa Lucas chapter 16 verse 19 and the following, sabi sa verse 19 sa wikang Tagalog po siya babasahin. Mayroong isang taong mayaman na nagsusuot ng kulay ube at pinumino na nagpipista araw-araw sa maraming pagkain. Yan po ay palatandaan ng isang taong mayaman, parang pista sa kanyang kinakain. At sa kanyang pintuan ay nakando sa isang pulubi na ang pangalan Lazaro na puno ng mga sugat. Parang naalala ko si Tatay Jer na naghahangad na makakain mula sa mga nahuhulog sa hapag ng mayaman. Maging ang mga aso ay lumalapit at hinihimuran o dinidilaan ng kanyang mga sugat. At nangyari, namatay ang pulubi at siya ay dinala na manghel sa kandungan ni Abraham. Namatay din naman ng mayaman at inilibing. At mula sa Hades, yun pong Hades, by the way, ito yung pagaling tulad sa kaparusahan. Sa ibang talata po, ang Hades ay ini-imply yung hell, impyerno. Totoo po yung impyerno. Dahil ang Panginoon po nagsasabi, alam ko ninyo, kahit hindi nila kasi ipagod, walang kasinungalingan sa bibig ng Panginoon Jesus. So ito siya, sabi niya, at mula sa Hades, na kanyang pinagdurusahan, ito po yung mayaman, ay tumingala siya at nakita sa malayo si Abraham at si Lazaro ay sa kanyang kandungan sa piling ni Abraham. Siya'y sumigaw dahil magkaiba po yung pinuntahan. Siya'y sumigaw at sinabi, ang mga Abraham, maawa ka sa akin at sugurin mo si Lazaro upang tubos niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at panuligin ang ating dila sapagkat nanghihirap ako sa apoy na ito. Subalit sinabi ni Abraham, anak, alalahanin mo na sa iyong buhay dito po sa mundo ay tinatataw ang iyong mabubuting bagay at si Lazaro na naman ay masamang bagay. Subalit ngayon ay inaalun siya rito at ikaw ay nagdarusa. Yung po mabubuting bagay at masamang bagay, yan po ay i-refer sa kanilang naging buhay sa kalagayan na sa mundo ito. Obviously, yung pong mayaman, magandang bagay dahil magandang buhay. Yung pong si Lazaro na pulubi, masamang bagay dahil po araw-araw na hanap yung pagkain niya. Yan po yung ibig sabihin. And then, verse 26, bukod dito, may isang malaking baging inilagay sa pagitan natin upang ang mga nagnanais ay hindi maaari at wala rin makakatawid mula riyan patungo sa amin, wika ni Abraham. At sinabi niya, kung gayoy ipakiusap ko sa iyo, Ama, Amang Abraham, na isugo mo siya sa bahay ng aking ama sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki upang magpatotoo sa kanila na hindi rin sila napunta sa dakong ito ng pagdurusa. Subalit sinabi ni Abraham, nasa kanila si Moises. Ibig sabihin po, nasa kanila ang sinulat ni Moses, yung 5 books, unang 5 libro, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, yan po yung sinulat ni Moses. Nasa kanila ang sinulat ni Moses at ng mga propeta, and the rest of the prophets, yung pong sumunod na mga books, yung kabuuan po ng Old Testament, sinulat ni Moses at ng mga ibang propeta. Yan ang sinasabi ni Christ. Subalit, sinabi ni Abraham, nasa kanila si Moses at ang mga propeta, hayaan mo silang makinig sa kanila. Kaya nung sinabi po ni Christ ito, wala ni mga propeta at si Moses. Kaya, malinaw po yung tinutukoy ni Jesus Christ ay yung Old Testament scrolls, Old Testament book
na yan po ay pawang nangungusap objectively kay Christ. Sinabi niya, hindi ang mga Abraham, subalit kung ang isang mula sa mga patay ay pumunta o mabubuhay muli sa kanila, sa piling ng kanyang mga kapatid, sila magsisisi. Sabi niya, and then inulit ni Abraham at sinabi niya sa kanya, kung hindi nila pinapakinggan si Moses o pakikinggan si Moses at ang mga propeta ng mga sinulat, hindi rin sila mahihikayat kahit may isang bumangon mula sa mga patay. So, ano yung katotohanan po na makikita natin dito? Una, ang katotohanan na kahit ayaw natin tanggapin, si totoo, mananatiling totoo. Meron po kumatayan. Tulad ng nakikita natin ngayon. Kahit po ako nagsasalita, bukas o makalawan, hindi ko alam kung kailan yung aking appointment sa Diyos. Ganun din po kayo. Paniwalaan nyo at hindi, mangyayari yan. Pangalawang katotohanan, hindi po pareho yung kalagayan ng bawat isa sa atin. Tulad nga rin sinasabi ng isang nangangaral, nasa unfair world tayo, but ang Diyos ay fair siya. Fair ang kanya nilalang, kaya lang kung bakit unfair world ito dahil sa fall of man, nung nagkasala yung ating representative, si Eva at Adan, pumasok yung kasalanan, yung naging nature ng kanilang mga saling lahi, lahat ng tao sa mundo na galing kay Abraham, ay nandun yung nature ng sin, kaya kahit hindi natin turuan yung isang bata na gagawa ng kasalanan, automatically dahil nature niya yung kasalanan, pag nagkaroon ng tamang isip yan, matututo na siyang magsinungaling, nagawa ng kasalanan, at iba pa. At agree tayo doon, hindi tayo pwede pumalag doon dahil naranasan din natin nagkakasala. Kahit na nagpapastoro ko, alam ko nagkakasala din ako araw-araw. So yan ang kalagayan natin. Totoo po yung hindi pare-pareho yung buhay, may mayaman, may dukha, pero hindi po yun ang sukatan kung pupunta ka sa langit, kung ikaw mahirap, o kung mayaman ka. Hindi po yun ang issue dito. So, ang issue ay malinaw. Sinasabi ng kasulatan, pakinggan, sabi ni Christ, yung sinulat ni Moses at ng mga propeta, parang ayaw nung nakikiusap. Bakit di po ninyo pabilikin si Lazaro upang mag-testify siya na nanggaling siya sa kalagayan ito? Siya, nanggaling po sa piling ninyo na maligaya at balita niya ako nanggaling dun sa apoy na naghihirap. Well, sabi ni Abraham, kahit bumalik si Lazaro, kasabihin ng kalagayan dito, hindi pa rin maniniwala. Ang dapat nilang paniwalaan ang salita ng Diyos. Ito po yung bottom line. Ito po yung Word of God, infallible Word of God. Ito po yung sinasabi ng marami na sinulat lamang ng tao. That's true. Pero alam naman natin, yung soberanong kapangyarihan ng Diyos, dalawang bagay kung paano niya rinibili kanyang sarili. Rinibili niya kanyang sarili sa lahat ng ginalang niya. Alam natin yung mundo ito ay umiikot na walang tali, yung heavenly bodies, yung nasa ipapawid, walang tali, at perfectly, ang mundo ito ay umiikot siya, maintain siya, at sinasabi ng mga scientists, meron isang powerful na being na nagsusustain sa universe. And so, hindi nila mapaliwanag. Ang Genesis, pinapaliwanag niya, ang Diyos, tinikay ng mundo ito. So, and then, reveal ng Diyos ang kanyang sarili sa kanyang salita. At ito po yung pinakamabuting balita sa atin, yung kanyang salita. Dahil tulad ng isang mayaman, meron tayong tinatawag na likas na pagkatao, meron tayong preoccupied mind, meron tayong reasoning, meron tayong emotions, feelings, etc. Meron tayong intellect. Kaya po, sa maraming bagay, marunong tayo magpag-argue. Pero, sino po yung pwedeng makipag-argue sa salita ng Diyos? Ngayong pinasulat ng Diyos ang kanyang salita sa mga propeta at sa mga alagad upang i-reveal ang katotohanan niya, at ang salitang ito hindi sapat sa maraming Hudyo noon
ang nangyari sa tinalaga ng Diyos, inordain ng Diyos, magkakatawang tao ang salita. At nagkatawang tao ang salita, base kay John chapter 1, verse 14, ang salita ay nagkatawang tao. Una sinabi niya, ang salita ay kasama ng Diyos, ang Diyos ay salita, sabi ni John. And then sa verse 14, ang salita ay nagkatawang tao. Sino po yung nagkatawang tao? Walang ibang nagkatawang tao, kundi si Christ. At ang pagiging katawang tao ni Christ na nagsasalita sa parables ay dapat maunawaan ng tao. Bakit? Napakabigat po yung isang Diyos na magkatawang tao. Yung palagay ko po, tayo lahat ay pare-parehong agree na merong triune God, merong isang God na meron siyang three distinct person, at si Christ ay siya yung second person sa Trinity. Imagine that, wala pa tayo sa mundong ito, sinasabi ni Ezekiel, sinasabay siya sa langit. And then nagkatawang siyang tao, yung mga angels sa langit, yung mga saints sa langit, na perfect yung state. Nung nagkatawang siyang tao, absent siya sa langit. Ano nga yung maramdaman ng mga angels na pumunta sa mundong ito at binok siya, pinagmalupitan, walang kasalanan, kinita yung kasalanan, mamatay sa krus, willing siya mamatay sa krus dahil alam niya, walang lunas sa buhay na ito, walang pag-asa dahil sa ating kasalanan. Kailangan siyang mamatay based sa demand ng Diyos upang ang sino mang sasampalatay sa Kanya ay patatawarin at magsisisi sa Kanya, bibigyan ng buhay na walang hanggan. Yun yung sinasabi ni Abraham na dapat nilang kilalanin yung sinulat ni Moses at ng mga propeta dahil all prophets speaks about Him, about Christ, about His death, resurrection, and ascension. And then sa Acts, makikita natin ang nagsalita nito ay nasa langit, umupo sa kanan ng Diyos na mamagitan sa tao at sa Diyos. Dahil walang pwedeng mamagitan na kahit pinakamagaling na abogado, kahit na pinakamagaling na alam natin judge, sila man ay lilitisin lahat tayo sa judgment seat ni Christ. And so, chance po natin si Christ na sinasabi ni Abraham na pakinggan nila si Moses at ang mga propeta, yun ang chance. Walang ibang hope kundi si Christ na nanamagitan noon hanggang ngayon at bukas sa tao. Walang pag-asa ang tao kahit si Kristo ang kanyang hope. Dahil sinasabi ng Book of Acts, Acts 4:12, walang ibang pangalan sa silong ng langit kundi si Kristo upang maligtas ang tao sa kaligtasan ng bawat sasampalatay sa Kanya. Now, yung argument nila, sabi niya, kung babalik lamang po sana si Lazarus, magugulat yung marami. Magugulat po yung ibang kapatid kong 5 pa na sana upang hindi sila umantong sa dako ng paghirap. Ibig sabihin, itong patay, sila pa yung nananalangin na warning, pagbigay ng warning sa mga kapatid ko. Bakit pinapupunta niya si Lazarus? Yun ang request niya. Para mag-witness na sila naghihirap. Paniwalaan po natin yun. Dahil kung hindi natin paniniwalaan yun, tayo na po yung pinakamasaraping tao sa mundo nito. Minsan sa isang araw, napipikit ang mata natin dahil kung hindi natin pakikinggan, tulad ng binanggit ng isang nasa paghirap upang baka sakali magsisi sila. Well, inisip natin, baka sila lang ang dapat magsisi. No. Lahat dapat magsisi dahil sinasabi ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believed in Him should not perish but have eternal life. Ibig sabihin, kailangan ng taong maniwala kay Christ. Bakit? Dahil tayo lahat, sinasabi ng Bible, walang matuwid, wala kahit isa. Not even Moses, not even the prophets, the rest of the prophets, walang matuwid. Kung bakit sila naging Moses, naging prophets dahil sa habag ng Diyos. Sila din ay umasa kay Christ, kahit nauna sila kay Christ, yung tinatawag na expectancy of faith kay Christ. So wala pa si Christ, natatanaw nila sa mga panampalataya na darating ang Mesiyas. Kung bakit mayroong Pasko. Yun ang chance ng bansang Israel. And then itong dumating yung Mesiyas, si Christ,
At nung nabubuhay siya ng 33 years, sinabi niya itong parables na ito upang maunawaan natin kung merong isang mayaman na pumunta sa hell at merong isang ulubi na pumunta sa impyerno, hindi ang kalagayan ng mayaman ng ulubi. Ang issue, malinaw, sinabi ng isang mayaman, nang sa ganoon, baka magsisi sila. That means, yung content na kayo sinasabi, upang magsisi, yun ang kailangan natin. Dahil kung sinasabi natin na wala tayong kasalanan, dahil na yung pinakamalalim na na-deceive sa buhay na ito. Pero pagka inaalin natin na tayo makasalanan, tulad ng binabanggit ni Christ, tulad ng binabanggit ni Pablo sa Romans chapter 3, walang matuwid, wala, nagkanya-kanyang layunin sa buhay, walang nahanap sa Diyos. Kung naihahanap man natin ang Diyos ay dun sa Diyos na gusto nating i-drive lang, ang Diyos na kailangan isusot ang gusto natin, ang kalooban natin, ang pagnanasa natin, hindi ang Diyos ng Bible. Ang Diyos ng Bible, meron siyang nakaset na standard. Walang matuwid, wala kahit isa. Kaya na dumako sa parusahan itong mayaman, hindi dahil mayaman siya. Hindi dahil, pagka mayaman, galing ka sa mahirap, pag mahirap ka, kontento ka sa maraming bagay. Kung ano lang. Pero kanyang common grace, parang binibless ka materially. Surely, susunod po na magbabago yung lifestyle mo. And then, ang tao, tempted siya, ayon sa scripture, na ma-pop up, mag-iba yung lifestyle, magiging, ano po siya? Gusto niya, ease. And then, nandun yung pangarap ng buhay dahil pag-ease ang tao, walang paghahanap sa Diyos. Bakit ganyan ang tao? Yan po yung natural being ng tao. Hindi niya alam yung katotohanan. At ang Bible, sinasabi niya, lahat tayo, hiwalay sa Diyos, patay spiritually. Wala tayong totoong paghanap sa Diyos. Hindi natin kayang hanapin ng Diyos. Yun ang kalagayan natin. Pero ang good news, kung bakit nagkatawan tao si Christ, dahil naunawaan niya. Sabi ni Pablo sa Philippians, sinasabay siya ng mga angels sa langit, nang nakita niya na walang solusyon, higit pa sa kasamaan ng cancer ang kalagayan natin, incapable tayo to do so para i-reach ang God. Si Christ, alam niya exactly, magkakatawang tao siya upang abutin. Huwag po niyong kalimutan, abutin ang lahat. Nang nagkatawang tao siya, habang sa kalagayan ng Diyos yun. Ang naglalagay, magkakatawang tao, oo, para magligtas. Nang nagkatawang tao po siya, sinabi ni Pablo, namuhay siya na higit pa sa isang alipin. At namuhay siya higit sa isang alipin, dumaan din po siya sa 10 utos. Tulad kung paano pinresenta ng Diyos sa magitan ni Moses sa 10 utos sa lahat. Ni isa walang nadagdag si Christ. Yun ang problema natin, di ba? Ang common sense natin, pag gumagawa tayo ng mabuti, makakala ng mayaman, pag gumagawa siya ng mabuti, titimpangin ng Diyos yun. Pagka namatay ka, pag medyo mabigat yung ginawa mo mabuti, marami, mas mabigat siya, baka sakali papuntahan ka sa langit. Hindi po ganun yun. Ang isang kasalanan at malaking kasalanan, parang pagharapin mo sa Diyos siya, parang big deal dahil harap siya sa napakalaking Diyos. So ang problem, yung sin. Hindi ka paparusahan dahil lang sa ginagawa mong kasalanan. Hindi po yun. Paparusahan ka ng Diyos dahil yung nature ng sin. Ibabanis ng Diyos ang sin sa kanyang harapan dating araw sa second coming ni Christ. So dito po magtatapos. Ano yung solusyon? Nang namatay sila. Hindi po yung babalik yung kunyari, lumupin ng Diyos na babangon si Tang Jerry para lang patutuan ni Tang Jerry yung kung nakita niya yung mayaman o yung si Lazaro. Hindi rin tayo maniniwala for sure. Bakit siya nagsasabi nito? Yung perfect na Diyos na naka-perfect ng 10 utos, tayo, kung tinitimbang natin yung 10 utos, ginagawa natin, alam po ba ninyo yung 10, isa wala tayong kayang gawin? Akala lang natin kaya natin gawin yung isa.
Yung wag kang maglingkod ng ibang Diyos. And then, ano pa yung iba? Huwag kang magnanakaw, huwag kang mangangalunya, huwag kang magsisinungaling. Lahat po yan ay nahulog tayo sa iba't ibang paraan. Huwag po niyong isipin na kahit konti nagawa po ninyo, nadisip po kayo pagka iniisip niyo meron kayo nagawa. Wala po. Ulitin po. Ni isa sa atin walang nakakagawa sa 10 utos. Hanggang ngayon, kahit ako nagpapasko, hanggang ngayon, habag lang ng Diyos. Ang pag-asa ko lang si Christ. Bakit? Si Christ, dumaan siya sa kautusan, pinperfect po niya yan. At nang mamatay siya sa cross ng Calvary, siya yung magbabayad. Nang namatay siya, sabi niya, sinigaw niya, tetelestai. Ibig sabihin, paid in full. It is finished. Bakit po finished? Pinperfect niya yung kautusan, hindi ka pwedeng maging offering love, hindi ka mag-offer, hindi ka pwedeng tatanggapin ng Diyos sa iyong offering kung hindi ka perfect. Dahil ang standard ng Diyos ay perfect. Therefore, si Christ must be perfect. And Christ, ginawa niya yung 10 kautusan, hindi siya nagkasala nung namatay siya sa cross ng Calvary, accepted yung offering para sa kasalanan, magbabayad ng kasalanan upang magpatawad ng Diyos. Kung hindi namatay si Christ sa cross ng Calvary, walang pagpapatawad ng kasalanan. Ang lahat ay lalako sa impyerno. Pero si Christ, pinperfect niya yung kautusan, kahit yung mga Hudyo na mga parasyon na sinabihan ni Christ at skriba na binibigay niyo yung bigat ng kautusan sa maraming tao, pero kayo, yung mga daliri ninyo, hindi man ninyo matulong sa kanila, hindi kayo makakayo sa impyerno. And then si Christ, sabi niya sa mga Hudyo, mapapatunayan kung nagsisikap kayong maging kalagod sa Diyos, pero mali yung inyong patayan po. Si Christ, hanggang ng kautusan. Bakit? Pinperfect ni Christ. Nung pinperfect ni Christ, it is finished, paid in full. Sino magsasapantaya ay patatawarin. Kung yun lang ang ginawa ni Christ, pinatawad lang ako sa kasalanan ko. Pagkatapos kong sumampalataya. Pero ano yung security ko, ano yung hope ko na meron buhay na walang hanggan. Kung si Christ ay hindi siya babangon sa libingan pagkatapos niya ng bayan, paano kumaasahan itong ating Savior na nakahimlay tulad ni Tatang Jerry? Hindi. After 3 days, siya bumangon upang pakilala niya sa buong mundo na walang kagandag sa kanyang kamatayan. Nang sa ganun, ang sino mang mananalig, magsisisi sa kanya, sasampalataya, ay may buhay na walang hanggan. Kaya sinasabi sa Roma 8:1, ito po yung huling babasahin ng talata, Roma 8:1, sabi niya, ngayon wala nang katunan sa mga nakay Kristo Jesus. Sila lahat ay may buhay na walang hanggan. Ibig sabihin po, ang buhay na walang hanggan ay makakamtan lamang ng isang taong totoong sumampalataya at nagsisikay Christ. And ako ay naniniwala si Tang Jerry dahil tries ko siya nakausap at every time na mag-meet kami, nag-uusap po kami sa Bible, magiging niyang inuusisa at nag-discern ko sa kanya na very darling si Christ sa kanya. Hindi ko alam kung ano nasa puso niya. But for sure, Tang Jerry, sabi ko sa kanya, Tang Jerry, pagka inanod mo sa iyong sarili na wala kang pag-asa, na walang kasalanan, tulad ng marami, huwag mong isipin na alat ka sa mga nakakulong, huwag mong isipin na mas mabuti ng tao sa masamang tao, inisipin mo ay tulad ng Pablo na ikaw yung chief sinner, tulad ng marami. And then, alam mo na, hopeless ka. At si Kristo na namatay sa krus, ng Calvary, na buhay na muli, umakyat sa langit, na mamagitan sa ating lahat, pagniyakap ko siya sa pananampalataya, pagsisisi kay Kristo. Sabi ni Christ, may buhay na walang hanggan. Sabi ni Kristo sa John 6, ang sino mang lumalapit sa akin, sabi niya, hindi ko siya tatanggihan. Ang sino mang itig niya ako, yung aking flesh and blood, inumin niya, symbolically, yung kanyang kamatayan sa krus, embrace ko siya by faith,
nagpamunawalan. Mamamatay ka man, sabi ni Christ sa John 6, kung mabasa ninyo, sa huling araw, pag bumalik ako, bubuhayin kita muli. Bubuhayin kita muli. At yan sinasabi ng Bible, yan ang hope ng maraming genuine Christians sa mundo nito. Ang hope nila yung second coming ni Christ. Then, mamatay ka man kung wala pa si Christ. Pag namatay ka, tulad ni Lazaro, dediretso ka sa presence ng Diyos. Doon sa langit. Yun ang buhay. Walang biling ang buhay natin sa mundo nito. Paniwalaan nyo. Masaya tayo ngayon. Magsama-sama tayo ngayon. Meron tayo pupuntahan. At the end of the day, meron frustration. Meron disappointments. Naghahanap. Pero wala tayong mahanap sa mundo nito. Disappointments lang ang paghahanap sa mundo nito. Si Solomon, sabi siya, si pinakamarunong na tao, there is nothing up there. Isang philosopher, isang hari, isang pinakamayaman sa mundo nito. Sabi niya, sinubukan niya lahat. Isang scientist. At then, nabi ko si Solomon, nakita yung meaning sa Diyos lang, kay Kristo lang. There is nothing up there. Papunta ka ba ng doon? Gusto mong maghanap? There is nothing up there. At sa Christ, sabi niya, ano mapapala ng tao kung makamtan niya man ang lahat ng bagay sa mundo ito at ang kapalit niya ang kanyang kaluluwa? Timbangin natin yun. Timbangin na natin malinaw ng pag-iisip yun. Bukas sa pangalawa, hindi mo pipigilan. Kayo, kailangan tatanda. Bukas, ng isang araw, then the next day, isang araw, hindi mapipigilan na mamimit natin ang buhay ng Diyos. I hope and pray, tulad ng marami na umaasa kay Kristo, na nagsasabi, magkita-kita tayo sa langit. Magkita-kita tayo sa langit. Yan po ang dalangin na sana sa inyo, sa inyong pagdidiri, ay bigyan kayo ng biyaya at abag ng Diyos. Kasi yung sabihin sa inyo, Panginoon, tunay na nakasalanan ako, ito ng pag-asa. Pero salamat sa iyong biyaya. Kung ano ako ngayon, pero nais ko makapiling ka ng buhay mo natin. Sabihin ka, Panginoon, ito yung aking Savior. Panginoon, pag pinalain mo ng buong puso yun, patatawarin at maligtas ka ayon sa sinasabi ng salita. Salamat po. Tayo ay mananalangin, ano? Mananalangin po tayo. Dakilang Diyos, salamat po sa oras na ito. Salamat po na walang nagdaraang minuto at oras na hindi po umikot ang mundo nito by chance o aksidente, kundi sa iyong ordain ayon sa kapanahunan na tinalaga mo po sa mundo nito at sa bawat tao. Salamat po sa iyong salita na pwede namin pagsamasamahan, pag-usapan upang ilahad po ang katotohanan kung sino ikaw, kung sino ang iyong bukong na anak, at kung sino po kami na walang pag-asa at makasalanan. Tulungan mo po ang bawat isa nandito na naway tulad po ng maraming naunang sumampalataya ay persuade po sila sa magitan ng iyong makapangyarihang salita. Napatuloy po ninyo ipadama ang diwa ng mabuting balita sa magitan ng iyong bukong na anak. Dalangin ko rin po na iiwan ko po ang kapayapaan na nanggaling sa iyo. I-comfort mo po si nanay, yung may bahay po ni Tang Jerry, yung kanyang mga anak. Hindi lang po sana ito huling bahagi na nakatotohanan ng yung salita na narinig nila kasama po ng mga friends po dito. Naway, kung paano po kinakabagan ng marami, ganun po ang dalangin po para sa lahat sa amin. Salamat po. Ang lahat na ito ay dalangin ko po at binabalik na kapurihan alang-alang sa dakilang pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. God bless mo. Salamat po ng marami. Para po yung may kailangan kayo, yung mga needs na po. Kasi member siya Thank you po. yun yung maaga pa. Hindi mo namin kahit wala pa kami. Yes po. Sana mag-aaw. Thank you po, ma'am. Yan po yung
Oh, sila po yung dati po din. Ano lang naman, ang inaano lang namin, para alam nyo